Okay, let's go guys. Ipagpatuloy natin yung ating nasimulan sa conic section. On my previous video, na-discuss na Sir Javi kung paano natin i-determine yung conic section given yung equation and how to form a conic section given yung nap sa right circular cone, how to cut a plane. Dapat makita nyo yun before kayo manood dito. Okay? Dapat malaman mo yung idea ni conic section, kung paano siya nabuo, kung paano natin i-determine yung equation if either it could be ellipse, hyperbola, circle, and parabola. Okay? Kasi meron tayong apat na conic sections. But now, uunahin natin si circle. Alam naman natin, this is very famous circle. Alam naman natin ng circle. Pero i-discuss pa rin natin. Kapag circle, by definition, a circle is a set of all points on a plane that are equidistant. Kapag sinasabi nating equidistant, equal from a fixed point on the plane. Datingnan dito yung circle. Lahat daw ng points daw dito sa circle in points, equal na yan lahat. Kaya tinatawag natin perfect circle. Okay? Equal yung radius lahat. Center is the fixed point to which the graph of the locus is equidistant. Ito yung center natin. Ito yung center natin. Equidistant lahat ng points from this sa path of points, this line, this curve, is a path of points, equal na rin lahat patungo sa center. Equal lahat ang radius. So, radius, the distance from the center on a point on the circle. Okay? Ito yung radius natin from the point to the end point of the circle. Kapag i-continue natin yan, that is diameter of the circle. 2 radii is equivalent of diameter. Okay? 2 radii is diameter. Now, this one. Ito yung general equation ni circle. Ax squared plus ay squared plus minus dx plus minus ey plus minus f is equal to 0. Now, ang eccentricity, Sir Javi, 0. Bakit, Sir Javi? What is the meaning of eccentricity? Actually, every conic section, mayroon silang mga eccentricity value. For example, kang parabola is 1. Kang ellipse, less than 1. Kang hyperbola, greater than 1. Pero bakit 0 is eccentricity? What is the definition of eccentricity? Okay? Idea lang, kapag sinasabi natin eccentricity, that is how the shape deviates from to become a perfect circle. For example lang ba, paano daw ang isang shape maging circle, perfect circle? Di ba ang circle is perfect circle na? So, wala siyang eccentricity. Okay? Therefore, 0 yung eccentricity. Now, ang standard equation ng circle, kapag yung center is at origin, x squared plus y squared is equal to r squared. Alam na natin yan. Kapag yung center natin is hk, hindi sa origin, yung formula x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. Okay? Now, I hope naintindihan. For this one, ang center nito, what is the center of this one? Okay? Ito, ang center nito is origin. Okay? 0. 0. Ang radius is, di ba, r squared? O, 25 square root of r. That is 25. That is 5 now. That is 5 units. Okay? Ang radius nito is 5 units. How this one? What is the radius and center of a circle defined by the equation? X squared minus 6x plus y squared minus 4y minus 12. Dito guys, mayroong dalawang technique. Ituturo muna ni Sir Javi yung completing the square. Okay? But ituturo din ni Sir Javi yung alternative way to get the center and radius of the circle less than 1 minute. Okay? Dito guys, i-combine like terms natin yung lahat ng x term. X squared minus 6x, lagyan lang natin. Y squared minus 4y. Then itong negative 12, atin niyang i-move sa right side. Okay? Maging positive 12. Dito, Sir Javi, bakit nagkaganito na? Bakit mayroong 9? Okay? Bakit mayroong 9 dito, Sir Javi, and 4? Diba? Para ma-complete natin yan, gagamitin natin yan ng completing the square. Diba ang formula ni completing the square? B over 2 squared, tama? Yung linear term na negative 6, atin yang i-divide og 2. So, that is negative 3. Then square, that is 9. Ang 9 is i-plus lang natin dito. Diba, negative 4 divide 2 is negative 2. Square, positive 4. Nag-add ka ng 9 dito, nag-add ka ng 4. Mag-add ka din ng 9 and 4 sa right side.
para mabalance yung equation natin. So, mangyayari, Sir Javi, kapag i-factor out natin ito, x minus 3 squared, ito, y minus 2 squared, kapag i-add natin yan, 25. Therefore, ang center natin dito is 3 and 2. Tama? Kapag equate natin yan, x minus 3 is equal to 0, ang x natin is 3. Y minus 2 is equal to 0, ang y natin is 2. Therefore, ang center natin is located at h key, 3, 2. Kapag ang radius natin, square root lang natin yung 25, that is 5 units. That is how we solve to get the radius and center of the circle. That is the process, completing the square. How about this one, Sir Javi? There is alternative way to get the radius using derivatives. Alam naman natin, I assume na alam nyo ng derivatives. Okay? But, meron tayong formula na tatandaan kang radius. Square root of x squared plus y squared minus c. That is the value of x kanina. Diba? X and 2. Squared lang natin yan. So, kukunin natin yung x natin. Diba? Ito yung equation. I-equate lang natin x squared minus 6x is equal to 0. By power rule of differentiation, ang derivative ng x squared, diba? X squared, 2x, 2 minus 1. So, that is 2x. Tama? So, that is 2x. Power rule of differentiation. So, that is 2x. Then, derivative ng negative 6x, negative 6. Then, equate 0. Move natin yung 6 maging positive 6. So, divide 3 both sides. Divide 2 both sides. Ang x natin is 3. Diba? Disim lang kanina. Diba? Disim lang kanina. Okay. Ang x natin is 3. So, this one, kapag y naman, y squared minus 4y is equal to 0. Power rule of differentiation. Then, derivative ng 2y, y squared is 2y. Derivative ng negative 4y is negative 4. Then, move natin yung negative 4 maging positive 4. Divide 2 both sides. Ang y natin is 2. Therefore, ang center natin dito is 3 and 2. Disim lang kanina. Dito, apply natin itong formula. Ang x natin is 3, ang y natin is 2. Di ba ang constant natin sa original equation, negative 12? I-substitute lang natin dito sa formula. So, 3 squared plus 2 squared minus negative 12, that is 5 units. Di ba? Less than 1 minute, maybe 10 seconds, kuha na natin to kapag circle. Okay? Okay. This one, hindi na natin yan i-discuss. Ito yung graph niya. Ito yung graph kanina sa ating equation. Ito. Dapat daw itong center natin equal lahat ng radius na 5. Okay? Okay. Diba? That's it. Shake, shake, shake. This one. What is the radius and center of the circle defined by the equation? X squared plus y squared. Okay, lagay muna natin. Diba? Ang center nito is, diba? Okay. Completing the square muna tayo. X squared minus 24x combined like terms, then plus y squared. Ang positive 44, move to the right side, negative 44. So, kunin yung half ni negative 24, that is 12. Negative 12, then, square natin ang negative 12, that is 144. So, mag-add ka ng 144. Ito, wala na kasi y squared lang yan. So, negative 44 plus 144. Kapag i-factor out natin yan, that is x minus 12 squared plus y minus 0 squared is equal to 100. Therefore, yung center natin is 12, 0. Yung radius natin is 10 units. Okay? How about this one? Alternative way, x squared minus 2x is equal to 0. So, ang derivative niya is, yung x natin is 12. Derive lang natin, derivative ng x squared is 2x. Derivative ng negative 24x, negative 24. Then move, divide 2 both side, ang x natin is 12. Kapag y squared, y squared is equal to 0, 2y, so divide 2, that is 0. So, ang center natin is 12, 0. So, i-substitute natin, di ba, ang constant natin is positive 44. So, i-substitute lang natin dito sa formula, 12 squared plus 0 squared minus 44, that is 10 units. Okay, the same lang kanina sagot natin. Di ba, meron tayong alternative way to get the radius and center of a circle using this technique. Okay? Find the center of each the following. Ito, napakadali lang nito. Ang center nito is 3, negative 1. Ang radius is 4 units. Okay? Okay. How about this one? Napakadali lang nito. Ang center nito, ang center is negative 5, then 2. Then, ang radius is square root of 15 units. Okay? Napakadali lang yan.
This one, ang center natin, negative 5, 2. Then, square root. Same lang yan, di ba? Square root of 15 yung ating radius. Okay? Square root of 15 units. How about this one? Ang center natin is 0. Ang center natin is 0. Then, ang key natin is 2. So, maging 9 na yan. Ang radius natin is 3 units. Okay? Okay. Write the equation of the center, write the equation of the circle centered at 2, negative 7 and having a radius. Diba? Ang center daw natin, 2, negative 7. Ang radius daw natin is 5. Diba ang formula niya kapag HK, x minus h squared plus y minus k squared is equal to r squared. So, ang gagawin natin dyan, Sir Javi, i-substitute lang natin itong h and k. So, mangyari, x minus 2 squared plus y minus negative 7, maging plus na yan, squared, then 5 squared, that is 25. Okay? Dito lang muna tayo, Sir Javi, para hindi masyadong mataas yung discussion natin. Okay? Standby lang kayo sa next video ni Sir Javi para ma-continue yung learning natin sa pre-calculus. Okay? Shake.